These are insinuations that you are merely carrying, coming from those who want to politicize that particular instance. Pag hindi naman namin ginawa yung trabaho namin, edi issue din. But what are they insinuating? Tapos sir, follow up I'm asking, what are you insinuating? What are they insinuating na nagpunta ron? Mainit ang ulo ni SP Chis Escudero. May demolition job daw laban sa kanya. Kaya pati pagpunta niya sa Kamara Pinolitika. Hindi lang once, hindi lang twice. Ilang beses daw ang kanyang pagdalaw. Ayon din sa SP, isang taga-kamara ang may pakana. Pero wala pa ring sagot si Escudero sa mahiya naman kayo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Check. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Senate President Chis Escudero rumesbak sa gitna ng budget insertion controversy. Pasimuno ng anyay demolition job sa kanya ay galing daw sa Kamara. Bulacan Governor Daniel Fernando hinamon ng gobyerno na ilabas ang bilyon-bilyong pisong flood control funds para sa probinsya. Kinahinat na ng pondo, dapat daw tanungin kay SP Chis. Pagtatalakay ng Senado tungkol sa impeachment case laban kay VP Sara ipinagpaliban sa August 6. Pero desisyon ng Korte Suprema sa issue dapat igalang ayon sa liderato ng Senado. 12 pulis na dawit sa pagkawala ng mga sabungero, kinasuhan na. PNP Service Commander na nag-iimbestiga, sinibak sa pwesto. Panibagong pamamaril sa Estados Unidos, 5 kabilang ang sospek patay. At unang trailer para sa latest Avatar film inilabas na. Tila hindi nahiya at palaban na sinagot ni SP Chis Escudero ang issue tungkol sa insertions niya umano sa 2025 budget. Kumbinsido ang Senate President na isa lang itong demolition job. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radio live mula sa Senado. So, Dexter, sino ang tinuturo ni SP Chis na nasa likod daw nitong sinasabi niyang demolition job? Alam mo, Corina, rumesbak na itong si Senate President Chis Escudero saan niya'y taga-kamara na nasa likod anya ng pag-uugnay ng kanyang pangalan kaugnay dito sa halos 150 billion pesos na budget insertion sa 2025 General Appropriations Act. Smooth sailing pa sa unang higit 10 minuto ng press con. Pero nang inungkat na ang issue ng budget insertion, tila naging mainit na. Ilang beses din lumagok ng tubig si SP Chis sa magkakasunod na tanong hinggil sa issue. Dito na, tila napikon si Escudero. These are insinuations that you are merely carrying, coming from those who want to politicize that particular instance. Pag hindi naman namin ginawa yung trabaho namin, edi issue din. But what are they insinuating? Tapos sir, follow up I'm asking, what are you insinuating? What are they insinuating na nagpunta ron? Ang tinutukoy ni SP, ang report na lumabas sa Politico.com na 2 beses siyang nagpunta sa Batasang Pambansa. 2 araw matapos magsimula ang Bicameral Conference Committee at sa kasagsagan ng pag-reconcile ng mga magkasalungat na bersyon ng Senado at Kamara para sa General Appropriations Bill ng 2025. Sagot ni SP Chis, hindi lang once o twice, kundi makailang beses siyang nagtungo sa Kamara. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM.
na pinag-usapan din naman nung nag-bicameral conference committee meeting kami. Para tiyakin na ayos yung trabaho ng staff, para tiyakin na nagpapatuloy ng walang problema. Ang inilabas ng politiko na screenshot ay kuha noong November 30, pasado 2:00 ng hapon, araw ni Bonifacio, at isang pista opisyal o walang pasok sa mga opisina ng gobyerno. Sa press con kanina, inamin din ni SP Cheese na umabot sa higit 600 billion pesos ang kabuang budget amendments para sa 2025 GAA. Kaya ang question niya, bakit ang halos 150 billion na budget amendment sa panig ng Senado nakasentro ang pagpuna at hindi sa mas malaking 500 billion? Kung totoo man yung sinasabi nila na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 billion yung pagbabagong yon sa nanggaling? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod, nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. I, Francis Cheese G. Escudero. Naluklok man ulit bilang SP. Hindi namatay ang issue dahil mismong si PBBM sa kanyang SONA kahapon ay iniutos ang investigasyon sa mga katiwalian sa flood control projects. At may babala pa ang Pangulo kapag nagkaroon muli ng budget insertions o pag-amyenda taliwas sa mga nakaprogramang proyekto ng gobyerno na paglalaanan ng pondo. For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Maging si Senate Minority Leader Tito Soto, nag-iwan ng babala laban sa anyay mga mahilig sa budget insertions. Corina, tukoy na daw ni SP Cheese Escudero kung sino itong taga-kamara na nasa likod ng demolition job laban sa kanya. Pero hindi na daw niya ito papatulan pa. Ang tanging pangsagot na lang niya o pangsupalpal niya doon sa issue sa demolition job ay ang paghahain ng isang panukalang batas dito sa Senado na magbabawal sa mga opisyal ng gobyerno, maging yung kanilang mga kapamilya at mga kamag-anak na makakalahok sa anumang infra projects ng pamahalaan. Corina? Okay, Dexter. So, nakakaintriga kung sino yung pinatuturingan ni Senate President Cheese, pero mukhang ayaw niyang magbigay ng pangalan. So, gayon pa man, sino ba ang magsasabi sa atin kung tama din ang sinasabi ni Senate President Cheese o hindi? Kung talagang meron siyang ginawang mali o hindi? Oo. Actually, may nagsalita na nung kahapon, Corina, itong si Senator Amy Marcos na binanggit niya yung issue ng 2025 GAA kaya hindi siya pumirma doon sa BICAM report dahil sa mga nakakadudang mga insertions na ginawa. Corina? Ayun, okay. So hihintayin siguro natin ang mga reaksyon na naman ng mga personalidad sa paliwanag ni SP Cheese. Samantala, pinaliwanag na rin niya kung bakit siya pumunta sa Kamara, hindi ba? Even on a holiday? Ang sabi niya, sino bang bakit ba, bawal ba pumunta doon para kumustahin yung mga nagtatrabahong mga staff, para ayusin yung ma-reconcile yung mga differences ng Senate version at ng House version. Gusto lang niyang puntahan at makita kung ginagawa nila ng maayos yung kanilang mga trabaho, Corina. Ayun, okay. And wala namang krimen doon, Maraming salamat, Dexter Ganibe ng Abante Radio, live mula sa Senado. Hindi illegal ang mga budget insertion ayon kay dating Senate President Franklin Drilon. Pero hindi pa rin daw dapat mauwi ang bansa sa reenacted budget gaya ng babala ni PBBM sa kanyang SONA. The economic managers will frown at that. You are never, they're never comfortable correctly with the reenacted budget. Hindi lang ang economic managers. Mismong si dating Senate President Franklin Drilon tutol sa paggamit ng reenacted budget.
Sa 4th State of the Nation Address, sinabi kasi ni PBBM na handa siyang ibalik ang anumang bersyon ng General Appropriations Bill na hindi tutugma sa mga programa ng administrasyon. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. I would not advise that you go on a reenacted 2025 budget, because the present budget, if you reenact it in 2026, you'd have the same baggage and the same insertions that this budget is famous for. So I would recommend that those items which are not in the National Expenditure Program, which were inserted, the President said, I will veto in effect. Yeah. And that's a challenge, veto it. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, nilinaw ni Drilon na wala siyang alam sa 142 billion pesos na isiningit umano ni SP Cheese Escudero sa 2025 budget. Pero anya, posible ang mga ganitong insertion sa BICAM. In the Bicameral Conference Committee, in the discussion, this was the, may hatian dyan. Sige, ito yung amin, ito yung sa inyo. Ano yung hatian? Anong Ibig hinahati sabihin, doon? I'm sorry. Ibig sabihin, this is the budget allocated for projects of the senators and the congressmen. If you assume good faith, if you assume honesty, integrity, sometimes it's really necessary. Pag-amin din ni Drilon, Ako, I'll be open. I built roads, I built the Esplanade, I built the convention centers in Iloilo. This all came from my pork barrel. But I'm open about it. Here's my pork barrel. So people know what you did. So it's a question of, talagang it's that easy. As I repeat, Pinky, I do not know the 142 billion for a fact that has been inserted. But you asked me how it could be done. It could be done in the BICAM. The insertion itself is not illegal. It could be immoral, but it's not illegal. Why? Because crafting the budget is basically the function of Congress. Right. And Congress is composed of legislators. So when you assert, you include 100 million because I need this bridge. There's nothing wrong with that. It is when you execute the 100 million and get all the commissions that the illegality takes place. para maiwasan ang mga anumang issue, pabor si Drilon sa panukalang isa publiko ang BICAM budget debates. At pagdating ng Enero, I want to see the items vetoed. That's the start. That's the start. So that you do not have to audit the execution. You prevent the item. dagdag ni Drilon, hindi na rin dapat bigyan ng confidential funds ang mga ahensyang wala namang kinalaman sa intelligence para lalong maiwasan ang korupsyon. Kabilang dyan ang OVP. Mala Game of Thrones ang laro sa politika ngayon. Ang magkatunggali ang mismong first couple na nakita sa labanan para sa Senate presidency. Ayon sa sources ng politico.com.ph, may kanya-kanyang manok para maging SP sina PBBM at First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang Pangulo gusto sanang ipalit kay SPG si Tito Soto dahil sa pagkadismaya sa umano'y questionabling insertions ni Escudero sa 2025 budget. Pero si SP Cheese back up ang First Lady. Muntik nang makuha ni Soto ang sapat na boto. Pero ayon sa source, ang isang swing vote humiling ng face-to-face meeting kay PBBM para marinig mismo sa kanya ang gusto. Bagay na tinanggihan ng Pangulo. Dahil nga naman kadalasan, idinadaan sa mga emisaryo ang ganitong klaseng laro at hindi gugustuhin ng Pangulo na lumabas na nakikialam ito sa hiwalay na sangay ng gobyerno. Dahil hindi nakuha ang gustong meeting sa Pangulo, bumalik ang swing vote pabor kay Escudero kasama ang ilang nagapang na senador. Ang resulta, nanatiling SP si Cheese habang minority leader si Soto. Makakasama niya sa minorya ang mga bumoto sa kanya, sina Senador Risa Hontiveros, Panfilo Lacson, Loren Legarda at Mig Subiri. Ang mga bumoto kay SP Cheese makakakuha ng mga inaasam na committee chairmanships.
si Senator Kiko Pangilinan pamumunuan ang Committee on Agriculture. Si Senator Bam Aquino nakuha ang education, alinsunod sa kanilang mga advokasya at plataforma. Sa House of Representatives naman, nanaig ang gusto ni PBBM na manatiling House Speaker ang pinsang si Martin Romualdez na walang naging katunggali sa botohan. Maging si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Arroyo na kilalang kaalyado ni VP Sara, binoto si Romualdez. Hindi nakaporma ang manok-umano ng First Lady na si Bacolod Representative Albi Benitez. Posible namang maging chairperson ng House Committee on Accounts ang asawa ng Speaker na si Yeda Romualdez. Ang Accounts Committee ang nangangasiwa sa internal budget ng House, disbursements, accounting at financial operations nito. Ayon sa Politico source, pinagbigyan ang gusto ng First Lady na maging majority leader ang anak na si Sandro Marcos at posibleng maging chairperson ng House Committee on Appropriations si Congresswoman Micaela Swansing ng Nueva Ecija sa halip na si JJ Suarez na gusto sana ni Romualdez. Muling napatunayan nito na kailangan pa rin ng basbas sa itaas ang galaw sa liderato ng Kongreso. Nagkatalo lang dahil magkaiba ang gusto ng nakatira sa palasyo. Matapos ang pangako ng Pangulo sa SONA na pananagutin ang mga salarin, nagkaroon agad ng konkretong hakbang sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Sa State of the Nation address ni PBBM kahapon, kasama sa kanyang pangako ang pagresolba sa kaso ng missing sabungeros. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Ngayong araw, opisyal nang sinampahan ng administrative charges ang 12 pulis na sangkot umano sa krimen. 3 ang may matataas na ranggo, sina Police Colonel Jacinto Malinaw, Lieutenant Colonel Ryan Orapa, Major Mark Almedilla at 9 na non-commissioned police officers. 2 magkahiwalay na kaso ang sinampas sa mga pulis na ito. Una, against kay Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., this is for grave misconduct, grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. So a separate case, formal charge, ang ipafile din namin against doon sa other 11 police officers headed by Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa. So yung case po kay Police Lieutenant Colonel Orapa are for grave misconduct, actually 6 counts po ito at isang conduct unbecoming of a police officer. Pauna nang itinanggi ng mga dawit na pulis ang kanilang kaugnayan sa missing sabungeros. Pero ayon sa NAPOLCOM, nakakita sila ng probable cause o sapat na basihan para ituloy ang kaso. Lalo na't matibay raw ang affidavit na isinumite ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Dagdag ng NAPOLCOM, nagtutulungan ang bawat ahensya ng gobyerno sa isinasagawang investigasyon. We are coordinating directly with the DOJ, particularly the Secretary of Justice, Secretary Boying Remulla, to give information. We are actually sharing information here. Uulitin ko, walang contest po sa lahat po ng ahensya ng gobyerno. Lahat po ng ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan para masolve na po natin itong sabong case na ito. Malaki naman ang pasasalamat ni Patidongan. Nagpapasalamat ako na nasampahan na sila ng kaso at kita nyo naman nanggit na Mr. President tungkol sa mga missing sabungero, kailangan pananagutin ang mga taong may sala. Dininig niya ang mga hiling ng pamilya ng mga nawawalang sabungero. Sa mga susunod na araw, may palulutangin daw na bagong testigo ang DOJ. Ang testigong ito, malaki umano ang partisipasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero. At bukod sa testimonya, may matibay raw na ebidensyang hawak ang taong ito. Dagdag ni SOJ Remulla, may isa ring service commander sa hanay ng PNP na sinibak sa pwesto. Hindi raw ito kasama sa 12 pulis na kinasuhan, pero sangkot din sa isinasagawang investigasyon. Hindi angkop ang kanyang kilos
sa magandang pag-resolve ng kaso. Hindi, parang ano lang, ayoko kasi nag-aalangan ako sa tao. Ito kasi very important business to. Pero meron siyang kinilos na hindi ko gusto. Alam nyo, napakahalaga ng ganitong tiwala sa sa prosesong to. Tiwala ang pinakamahalagang rito, magkaroon. Samantala, matapos matigil dahil sa hagupit ng habagat at mga dumaang bagyo, sinimulan na muli ang search and retrieval operations sa Taal Lake kung saan itinapon umano ang mga sabongero. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Vice President Sara be dismissed! May hatol na nga ang Korte Suprema, unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Bagamat iginagalang ito ng Senado, pagbobotohan pa raw nila sa plenaryo ang susunod na hakbang. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano ang napag-usapan sa caucus ng mga senador? Pinky, off to a good start ang caucus ng mga senador. Ngayong nagbukas na ang 20th Congress. Ayon yan kay Senator Joel Villanueva. At sabi niya, it's a fruitful discussion daw dahil inuna nilang pag-usapan ang legislation. Kasunod dyan ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Mismong liderato ng Senado ang naniniwalang dapat respetuhin ang desisyon ng Supreme Court pagdating sa impeachment ni VP Sara. Sabi ng SC, unconstitutional ang mga reklamo laban sa bise. Wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Pero ani Senate President Chis Escudero, kailangan pa ring dumaan sa boto sa plenary kung susundin ba ng Senado ang SC. Sa desisyon nakasaad na mula't mula, walang jurisdiction ng Senado sa impeachment complaint. Yan matapos ang paglabag umano sa one-year bar rule na nagbabawal sa pag-file ng multiple impeachment complaints sa isang opisyal. 3 kasi ang hinain laban kay VP Sara last year, habang isang complaint ang automatic naging impeachment articles nang pirmahan ito ng 215 House members at itransmit ito sa Senado. Kaugnay sa paglabag ng due process, kinlaro din nila yon na kapag ka-violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado, ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Wala pang mga panukalang batas na pag-uusapan ng plenary dahil kailangan pang dumaan sa first reading ang Senate bills. Kaya tila no choice ang Senado kundi talakayin ang impeachment. Sakaling di matuloy ang trial, sabi ni Escudero, there are other ways to hold an official accountable. Investigasyon ng Senado, investigasyon ng Kongreso, kaso sa Ombudsman, lahat ito ay mga avenue para mag-exact na accountability para sa mga opisyal. Dahil, tandaan nyo sa ilalim ng saligang batas, Pangulo lamang ang immune from suit. Pinky, as early as 5 p.m. natapos na ang sesyon sa plenaryo kanina at isa sa mga nailahad yung mga bagong committee chairmanship sa 20th Congress at nasa 7 to 9 na lang yung bakante out of more than 40 committees at hindi na pag-usapan itong Supreme Court ruling. Pero una nang sinabi ni Senator Big Zubiri na walang dismissal ng impeachment case ngayong araw dahil merong mga senador umano sa caucus ang nagsabing gusto na nila itong ipa-dismiss pero eventually pumayag daw ang majority at consensus na bigyan ng konting leeway itong pag-aaral or pag-aaralan pa kasi nila itong Supreme Court decision bago pa nila ito pagbotohan. Pinky. So Hana, ang ibig sabihin may mga senador na nagsabing dapat i-dismiss na ito. Being that Supreme Court ruling na lumabas last Friday, Pero may ilan na nagsabing sandali lang, kailangan namin aralin itong naging desisyon ng Korte Suprema. So, kaya nagkaroon sila nagkaroon ba ng botohan kung kailan sila ulit boboto para dito sa desisyon ng Korte Suprema, whether to adhere to it or not?
Tama ka dyan, Pinky. No? Actually, ibinahagi sa atin ni Zubiri na request daw ito ni Senate Minority Leader Tito Soto na bigyan muna ng konting leeway para pag-aralan itong SC ruling. At sa August 6 pa ang tentative date ng botohan ng mga senador. Una na rin nagbabala kasi si SP Cheese na oras na i-defy itong Supreme Court decision. It may trigger a constitutional crisis and sabi niya, it may turn the country into a banana republic. Pinky. Napag-usapan na ba ulit yung budget insertions controversy, Hannah? Pinky, that's a good question. Actually, nang i-share ni Villanueva itong mga legislation na napag-usapan nila sa caucus kanina, bagamat hindi niya directly sinabi, sinabi niya na isa sa mga priority legislation ngayon ay ang Freedom of Information Bill na sa version ni Soto, sinusulong niya doon yung pagbubukas ng bicameral conferences sa publiko kung saan allegedly nangyayari ang budget insertions at meron na ring version nito si Villanueva at maalala natin ang bicameral conferences, doon nangyayari yung di umano'y budget insertions kahit dumadaan sa masusing pagbusisi itong mga itong budget sa committee level pa lang. And overall naman, sabi ni Villanueva, intelligent naman daw yung naging pag-uusap sa caucus at wala namang daw heated debates na nangyari kanina. Balik sa'yo, Pinky. So kung ganon, open sila na isa publiko itong BICAM, hinggil sa budget, baka nga mangyari na yan ngayong taon dahil doon sa report din na lumalabas kahit daw si Speaker Martin Romualdez ay sang-ayon dito. So mukhang magkakaroon ng meeting of minds dito. Tingnan na lang natin. Maraming salamat. Hannah T. nag-uulat ng live mula sa Senado. Hindi lang ulat sa bayan ang SONA 2025 ng Pangulo, kundi malinaw na pagtukoy kung sino ang kanyang mga kakampi. Bagamat ito raw ang strongest SONA ni PBBM, kulang pa rin daw ito sa direksyon. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. For me, it was a very strong SONA. Arguably, it is his strongest SONA so far. For once, I feel like he seemed to be speaking directly to the public, not to the Congress, but to the people. Bumawi umano sa usapang naratibo si PBBM sa kanyang 4th State of the Nation address kahapon. Ayon kay Professor Lester Balmatero ng UP Diliman, bukod sa Filipino ang lengguwaheng ginamit, epektibo raw ang panimula ng Pangulo. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Ang admission daw ng pagkapalpak ng kanyang administrasyon at strong assertion laban sa korupsyon, senyales daw na alam ng Marcos admin kung saan sila mahina. Sa tingin ni Balmatero, ang special mention sa problema ng tubig at kuryente na matatandaang konektado sa Villar-owned Prime Water at Siquijor Island Power Corporation hindi lang stand against corruption. Pagdidiin ni Balmatero, the President is now drawing a line. Malinaw na raw kung sino ang kakampi at hindi ng administrasyon. Sa post-SONA discussion ngayong araw, mariing pinanindigan ng Local Water Utilities Administration o LUWA na mahina ang argumento ng Prime Water sa kung bakit hindi sila makapagbigay ng maayos na serbisyo. Mismo ang catch-up plan na pinropose ng Prime Water, admission of guilt na may pagkukulang umano ang mga ito. At misteryo raw para sa LUWA kung saan napunta ang kapital ng Prime Water. Sa puntong ito, unity no more na raw ang branding ng administrasyon. Hindi rin daw kagulat-gulat na no-show si Presidential Sister and Senator Amy Marcos at ang Duterte Bloc. Ang bago raw ngayon ayon kay Balmatero, ang unti-unting pagtiklop ng machismo image ng mga Duterte dahil sa boxing match ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte at PNP Chief Nicolas Torre, kung saan ang mismong naghamon ang hindi sumipot. Naging effective siya kasi yung Duterte ngayon, for the longest time, sila yung offensive. Ngayon, itong panahon na to, naging sila yung defensive. So nagbago ngayon yung itsura ng narrative. Maraming beses tayong nakita na naghamon ang Duterte to different people in the government.
Pero wala ni isa kasi na kumasa. It is the first time na may isang mataas na opisyal ng gobyerno na kumasa. Nang tanungin si Torre ng media kahapon kung may rematch pa raw ba, paano raw magkakaroon ng rematch kung una pa lang wala nang nangyari. Wala rin daw mensahe ang PNP chief sa younger Duterte dahil hindi naman makaabot siguro sa kanyang mundo yan. May sariling mundo yun. Kaya baka hindi na umabot ang message, so hayaan mo na lang. while this may be his strongest sona yet, ang kulang daw, direksyon. Ayon kay Balmatero, sana raw, tinukoy ng Pangulo ang kanyang specific actions para supuin ang korupsyon para malinaw sa publiko kung saan patungo ang kanyang gobyerno. Ngayon, matatawag pa bang lame duck president si Marcos? Sa sona nito kahapon, nakabawi raw ang Pangulo. Pero mahaba-haba pa naman ang 3 taon, kaya tingnan na lang daw natin. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ilang kongresista na kulangan daw sa sona ni PBBM. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA Boni MRT Station. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Nakukulangan ng ilang mambabata sa laman ng ika-4 na sona ni PBBM. Ang ilang mahahalagang issue daw kasi hindi binigyang pansin. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Kulang na kulang ang sona. Yan ang tawag ni ML Party List Representative Laila Dinima sa 4th State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Anya, kung pinahayag na rin naman ang di umano'y kapalpakan sa flood control projects sa Pilipinas, dapat natutukan din ni PBBM ang iba pang issue na kailangan ng accountability. The confidential funds, the intelligence funds, and of course the ICC. Can the ICC case? It's ICC is the mechanism of accountability also. Wala ang usapang ICC at impeachment sa 4th Sona ng Pangulo. Sa ngayon, wala pang official position ang palasyo tungkol sa posibleng pag-rejoin ng Pilipinas sa ICC. Matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Issue ngayon ang kung sako pa ba ng International Tribunal ang kaso ni Duterte dahil hindi na tayo miyembro nito. Maging ang issue sa confidential funds at impeachment ni VP Sara, wala rin sa sona ng Pangulo. At kahit nakasentro ang sona sa public services, nasnab naman ang usapang sahod sa bansa. Mr. President, kung kayo po ay nakikinig sa hinaing ng mga manggagawa, bakit ni wala kaming narinig na isa na patungkol sa pagtataas ng sahod? Matatandaang nitong 19th Congress ay may panukalang batas sana para taasan ang sahod ng mga manggagawa. Pero hindi ito na-ratify ng Bicameral Conference Committee dahil hindi nagkasundo ang Kamara at Senado kung 200 o 100 pesos ba ang itataas sa daily minimum wage. Una nang nagdagdag ng 50 pesos sa sahod ng NCR workers. Pero sa bilis ng taas ng presyo sa bilihin, hindi raw sapat ang barya-baryang dagdag mula sa regional wage boards. Katulad ng dati, no, tingin natin maraming pangako. No, pero pagbabatayan yung track record, hindi na-deliver. No? So again, marami na namang pinangako dito. Mapangangatawanan ba ito?
Sa kabila ng pagsnab ng Pangulo tungkol sa usapang sahod, lalo raw tumibay ang loob ng labor advocates para itulak ang panukala tungkol sa wage increase. Anila, kung totoo raw ang sinasabi ni PBBM na dapat makinig sa mga manggagawa at mamamayan, dapat niyang i-certify as urgent ang legislated wage increase. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Taliwas sa inaasahan, tila nakalimutan din ng Pangulo sa kanyang SONA ang illegal online gambling. Kaya ang panawagan ng digital advocacy groups, resolbahin na ito ASAP. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Nasurpresa ang digital advocates group na Digital Pinoys dahil hindi man lang daw nabanggit ang online gambling sa ika-4 na SONA ni PBBM. Inaasahan kasi nilang tatalakayin ito matapos tumindig ang palasyo kontra online sugal ilang linggo bago ang SONA. We were surprised actually na wala kasi parang sobrang lakas ng sobrang lakas ng mga bosses na calling for an action sa online gambling, be it strict regulation or ban. Nagulat kami na thank you na thank you na, tapos na ba yun? Tapos na ba? O baka may thank you lang dun sa sentence niya. Tapos may kasunod pa pero wala eh. So parang medyo, bitin. Sa kabila nito, iniisip na lang ng grupo na marahil ay kailangan pa ng panahon ng Pangulo para pag-aralan ng usapin. Pero ang kanilang tanong, we don't want to put words into the President's mouth or into the Malacanang's policy, no? Pero gaano katagal ba yung ibibigay natin? At sa tingin namin, kailangan itong maresolba sa lalong madaling panahon. tuloy-tuloy naman daw ang kanilang pakikipagtulungan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT. Mula sa kanilang huling monitoring, 4 na sa 20 influencers na nag-e-endorso sa illegal online gambling sites ang inaksyonan ng Meta at tinanggalan ng Facebook pages. Dahil sa suporta ng pamahalaan, pagtitiyak nila na hindi pa rito matatapos ang laban kontra illegal online gambling. Para sa agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel. Mabilis namang dumepensa si Finance Secretary Ralph Recto sa usaping nakalimutan ng Pangulo ang online gambling. Sabi ng kalihim, pinag-aaralan pa ito. Yan ang agenda report ni Sujin Kim. Matapos hindi banggitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang issue ng online gambling sa kanyang ika-4 na State of the Nation address, si Finance Secretary Ralph Recto na ang naglinaw. Ibig sabihin, pinag-aaralan pa. Hindi natapos bago yung SONA, pero clearly there will be additional regulations and possibly new revenues. But it is not a tax measure. Ayon kay Recto, kung tuluyang ipagbabawal ang online gambling, hindi ito magsisilbing solusyon. My personal opinion is stronger regulation and more revenues. Because I don't think if you ban it, magpo-proliferate lang yung illegal. Sa kasalukuyan, tinatayang 60% ng online gambling operations sa bansa ay illegal. If you ban it, 100% will become illegal. Iba naman to, iba naman yung Pogo. Yung Pogo, maliwanag, maraming scam. Diba? So ito iba naman to, no? So that's where we are. So it's a balancing act that we have to do. Isa sa mga tinitignang solusyon ay ang pagtaas ng buwis sa gross gaming revenues o GGR. Mula sa kasalukuyang 25%, posibleng itaas ito sa 30%, 35% o hanggang 40%. Pero babalaan ni Recto, kailangang pag-aralang mabuti ang balancing rate para hindi lumaki ang underground market. Samantala, nilinaw rin ni Recto na bagaman wala pang kumpirmadong tansya, posibleng aabot sa 3 hanggang 6 billion pesos ang mawawalang revenue sa pamahalaan. Bunsod ng zero tariff deal sa ilang US imports gaya ng soy, wheat, pharmaceuticals at automobiles. Hindi rin tinakal ng Pangulo sa kanyang SONA ang issue sa semiconductors. Pero ayon sa economic advisor ng Pangulo, as of now, the US is exempting it. I don't know what action they'll take. That's not for us to decide. That's for the US to decide. Pero giit ni Recto at ni Go, hindi pa masabi ang magiging kabuuang epekto sa ekonomiya habang wala pa ang final say ng US. At sa ngayon, hindi pa naman natutuldukan ang mga negosasyon. Para sa agenda, Sujin Kim, Bilyonaryo News Channel.
Sa gitna ng mga issue sa online gambling, nahuli ang dalawang kongresista na nakatutok sa online sabong at bilyar sa kanilang mga cellphone. Ang malala, nangyari yan habang may sesyon. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante Radio. Habang busy ang mga kongresista kahapon sa botohan para sa susunod na mga lider ng Kamara, busy rin ang ibang kongresista sa ibang bagay. Hindi nga lang sa ongoing session, kundi sa online gaming. Online sabong at bilyar gaming sa kanilang cellphone ang pinagkakaabalahan ng dalawang kongresistang ito. Tila ito ang pampaalis-inip ng dalawang mambabatas dahil sa dami at haba ng proseso ng botohan kahapon sa pagbubukas ng first regular session ng 20th Congress. Pero ang tanong, sila nga lang bang dalawa ang busy sa paglalaro ng online gaming? Dahil sa haba at tagal ng botohan sa plenaryo, kanya-kanyang paraan ang ginagawa ng mga mambabatas para maibsan ang pagkainip. Ang iba ay nakukuhang makipag-usap sa katabi o sa mga bisita. Ang iba naman ay walang humpay na nakikipagkamayan sa mga kapwa mambabatas. Para sa iba ay pumupuslit naman mula sa plenaryo para magtungo sa kanilang opisina at nagpapatawag na lang sa sandaling tapos na ang botohan. Para sa ibang kongresista, normal naman daw ang ganitong habit nila, pero hindi sa panahon ng sesyon, lalo na't may mahalagang tinatalakay at lalong hindi rin online sabong o online billiard gaming. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante Radio. Umani ng samut-saring reaksyon ang SONA ni PBBM mula sa mga Pinoy abroad. Alamin natin ang naging saloobin ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte sa The Hague, Netherlands. Naroon para sa kanyang agenda report si Rocky Ignacio ng Abante Radio. Rocky, go ahead. Yes, magandang tanghali sa iyo, Pinky. Tama ka, iba't ibang opinyon ang nakuha natin mula sa mga Pilipino dito sa Netherlands at maging sa iba pang panig ng Europa na nagtungo dito sa The Hague para pumunta dito sa tinatawag nilang Duterte Street. Malapit ito sa detention facility kung saan nakadetain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanila, hindi na sila nagulat kung bakit hindi na isama sa SONA ng Pangulo ang issue ng impeachment case at maging sa ICC mula dito sa pamilya Duterte. Pero ang hangad nila sana ay makita pa rin ang Pilipinas na nagkakaisa. Naging emotional pa ang iba dahil sa hanggang ngayon ay para tila daw na hindi nabigyan ng due process ang dating Pangulo. Narito ang report. Mula United Kingdom, nagtungo sila sa The Hague, Netherlands para ipakita ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine sa detention facility ng International Criminal Court o ICC. Pwede naman yung sabihin lahat ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pwede niyang sabihin lahat ng mga gusto niyang sabihin kasi siya naman talagang Pangulo natin. Pero ang point doon, dapat isipin niya lagi yung best interest ng Pilipinas. Hindi yung political, it's like left, right. Isipin niya lahat ang mga tao lagi. Kung may personal man silang kwan ng mga Duterte, pero ang point doon, kawawang mga Pilipino, just in case. Naging emotional naman si Edwin Baho, taga-UK at tubong Cagayan de Oro, nang bumisita sa kauna-unang pagkakataon sa tinaguriang Duterte Street. Huwag na tayo magbulag-bulagan. Kasi ang totoo niyan, lahat ng mga majority, lahat ng mga Pilipino talaga, nasaktan sa pagkakakulong dito kay Tatay Digong. Hindi na rin napigilan na ilabas ang pagkainis maging kay PNP Chief Nicolas Torre III. Masyado kang show off. Show off ka masyado. Talaga pinatulan mo yung mga, ano ba yung tingin namin sa'yo nun, okay yan kasi ginagawa lang niya yung head of niya yan, boss niya, parang gano'n, si BBM. Okay lang yan, natural yun. Pero yung ginagawa mo yun, anong sa tingin mong pan mo, pinaglalaban mo dyan, ano yun, show off. Naniniwala naman si Wilfred Cruz na tila iniiwasan talaga ng administrasyon na pag-usapan ng issue ng pamilya Duterte. Dapat talaga dinanggit yun, kaso hindi. So sila kasi ang nangunguna ngayon Sila ang nakaupo, so wala tayong magagawa doon. Pero may hangganan naman ng lahat May hangganan, may katapusan. Kaya si Pangulong President Duterte
natatapos din ang lahat. May katapusan din to. Makakauwi din siya. Sa kabila nito, hangad pa rin nila ang tagumpay ng Marcos administration na ibangon ng bansa mula sa kahirapan. Dapat unahin nila yung mga Pilipino na naghihirap. Kaming mga nasa ibang bansa, okay kami, sabihin natin okay kami. Pero yung nasa Pilipinas, mga pamilya namin, naiwan lahat doon. Ibig sabihin nun, look after na lahat nila yung mga Pilipino kasi nag-iisa lang yung Pilipinas natin eh. Wala nang ibang bahay ang mga kapwa natin Pilipino. So dapat magtulungan tayo. Samantala, Pinky, nakausap natin ang ilang ating mga kababayan dito sa Netherlands kasi more than 130 days na si dating Pangulong Rodrigo Duterte nandalhin dito sa ICC Detention Facility para sa kanila pag nagkaroon sila ng pagkakataon o maging pagkatapos ng kanilang mga trabaho ay tutuloy pa rin sila dito sa Duterte Street para ipakita ang suporta sa dating Pangulo at syempre pag-welcome sila daw nagwe-welcome sa mga Pilipino nga pumupunta dito para bisitahin o makita itong lugar na tinatawag nilang Duterte Street. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Rocky Ignacio ng Abante Radyo Live mula sa The Hague, Netherlands. Hindi lang sa mga kalsada ng Maynila at The Hague, Netherlands, kundi maging sa Amerika. Nagprotesta ang ilang mga Pilipino kontra SONA. Ang una sa kanilang agenda, kalampagin ang gobyerno sa trade deal ni PBBM at US President Donald Trump. Ang detalye sa agenda report ng ating US correspondent, Don Tagala. Sa pagbubukas ng Murray Cafe sa New York City nitong weekend, hindi maiwasang mag-alala ng may-ari na si Dan Samonte. Ang best-selling drink nilang iced ube latte ay gumagamit ng ube extract na imported pa mula sa Pilipinas. Nakikilala rin ang kanyang cafe sa Filipino Rice Bowls or Silogs na meron ding sangkap na mula sa Pilipinas. At ang kanilang kape, inangkat din mula sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya naman pagdating ng August 1st, inaasahan niyang may pagbabago sa presyo ang kanyang mga bilihin dahil sa Trump tariff. Pero dahil bagong bukas lang ang kanyang cafe, susubukan daw muna niyang saluhin ang dagdag na gastusin dulot ng taripa dahil baka hindi na magsibalikan ang kanyang customers. I will try to maintain it first. I want to keep the customers. I don't want to keep a high rate, especially we just started. I'll try to absorb. We'll source a different vendor or locally or a different area if possible, if the price will go up. Samantala, dose-dose ng protesters ang nagtipon sa konsulado ng Pilipinas sa New York City para sa tinatawag nilang People's SONA. So when we say People's State of the Nation Address, we are here to talk about the true state of our people. Umalma sila sa epekto ng Trump tariff sa Filipino-Americans tulad ni Samonte. Binatikos din nila ang kahinaan ng administrasyong BBM sa pakikipagnegosyasyon nito kay US President Donald Trump at sa 19% tariff nito sa Pilipinas. It's a lose-lose situation for the Filipinos in the Philippines, for the Filipinos and the people here in the US who are the consumers who will foot the tax. The tariffs is a form of bullying by Trump, and that Marcos Jr. basically gave in to the bullying. And so instead of actually fighting for the Philippines, standing up for the Philippines, he just gave in. Actually, he gave in to 0% tariffs on our end. Binigyang pansin ni PBBM ang contributions ng overseas Filipino workers sa kanyang SONA, pero ayon sa protesters, aksyon mula sa gobyerno ang kanilang hanap. Proteksyon para sa Filipino seafarers at undocumented Filipinos ang kanilang kailangan laban sa di makatarungang immigration enforcement ng Administrasyong Trump. Isa si Kuya Max Landonio ang nahuli at na-detain ng ICE kahit siya ay matagal ng green card holder. Ayon kay Kuya Max, pakiramdam niya, hindi siya nakatanggap ng tamang suporta mula sa Philippine government. I'm here not because of the action of the Philippine consulate or its government, but the love and advocation of the true people that did that for me. Kaya naman ang mensahe ni Mike Legaspi para sa mga Pinoy sa Amerika, panahon na para hindi na umasa sa Philippine government at kumilos na silang mag-isa. Tuloy-tuloy na lumaban para sa ating karapatan, para sa ating kagalingan. Huwag umasa sa gobyerno.
Kumbaga, yung sinabi namin kanina, ito ay isang people's state of the nation dahil tayo na lang din ang magiging may akda ng ating kinabukasan. Ayon sa ilang mga Pinoy sa East Coast, kung hindi natutugunan ng gobyerno ng Pilipinas ang pangangailangan ng mga Pilipino, handa na silang kumilos para sa sarili nilang kapakanan. Para sa Agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York. Sa ibang balita, iniimbestigahan na ng NBI ang mala Alice Guo na negosyante at ang posibleng koneksyon ng Chinese national sa bentahan ng modern jeepney sa bansa. Sinilip na rin ang kanyang kaugnayan sa mga kaso ng umano'y Chinese espionage. Nagbabalik si Andrea Salve para sa detalye. Under investigation na ng NBI ang posibilidad na may papel sa bentahan ng modern jeepneys si Kasia Palma Pulikit. Ang businesswoman na kamakailan ay inaresto ng Bureau of Immigration dahil sa pagiging Alice Guo 2.0. Yan ay matapos din mapatunayan sa fingerprint analysis ng NBI na iisa lang si Pulikit at ang Chinese national na si Wang Shujun. Ito po ang mga enlarged photograph ng kanyang mga fingerprints. Si Kasia Palma Pulikit ay siya rin si Xiu Jun Wang na isa pong Chinese national. Una nang sinabi ng BI na investor sa electric vehicles industry ang suspect. Big time din daw ito sa pinasok na negosyo, partikular na sa Metro Manila. Ayon sa NBI, iniimbestigahan na rin nila kung konektado ang negosyo ni Wang sa mga kaso ng Chinese espionage. Ang sinabi nung una na they are monitoring the thoroughfares, the highways, the roads, if you remember that. The investigation is into that direction. Konektado ba ito? May kinalaman ba ito? Hindi sumagot ang suspect sa panayam sa media. Kahapon, sinampahan na siya ng patong-patong na kaso ng NBI sa Taguig Prosecutor's Office. Dagdag pa ito sa nakabinbing deportation case dahil sa misrepresentation, undesirability at paglabag sa mga limitasyon at kondisyon ng kanyang pananatili sa bansa. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. 5 kabilang ang sospek patay sa pamamaril sa New York. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe naman, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Pasintabi po sa maselang balita, 4 ang napatay bago nagbaril sa sarili ang isang lalaki sa New York City sa Estados Unidos. Police officer ang isa sa mga biktima ayon sa mga otoridad. Ang suspect isang 27-year-old man mula Las Vegas na mayroon daw history ng mental illness. Namaril siya sa loob ng isang gusali sa Midtown Manhattan. Iniimbestigahan pa ang kanyang motibo. Gun violence has scarred so many neighbors and ripped apart too many families across this entire country. We will continue the fight to do all we can to protect our city. But tonight we mourn for those who were killed. And we pray for the families as they go through this painful moment. 2 pangalan pero iisang mukha. Arestado ang lalaking gumagamit ng peking ID
At nagpakilala pang NBI agent sa Quezon City na wanted dahil sa road rage at syndicated estafa. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Hindi na nakapalag pa ang lalaking ito ng pusasan ng NBI Technical Intelligence Division sa isang condo building sa Quezon City. Una siyang nasangkot sa insidente ng road rage noong Hulyo kung saan nagpakilala raw itong miyembro ng NBI. Upon verification ng mga otoridad, nanakot lang daw ang suspect. Saka napag-alamang may outstanding warrant din siya sa kasong syndicated estafa. Apparently, merong isang motorista, nagdadrive siya ng SUV at may nakasagian siyang isang motor. Kinaladkad niya itong motor and apparently nag-flash siya ng badge at nagpakilala siyang NBI agent. Na-recover sa kanya ang iba't ibang mga ID gamit ang dalawang magkaibang pangalan pero may iisang mukha, J.R. Cabana at Paul John Jimenez. Itinanggi ng NBI ang koneksyon ng suspect sa ahensya. As to authenticity of his membership sa National Bureau of Investigation, we will categorically state that Mr. J.R. Cabana, also known as Paul John Jimenez, is not a member of the National Bureau of Investigation. Pero as to reports of using his NBI to threaten or to do something illegal or to perpetrate illegal activities, wala pa tayong reports. Inamin ng suspect na sa kanya ang samut-saring ID dahil sa dating kaso. Pero depensa niya, pineperahan lang daw siya ng nakaalitan sa daan kamakailan. Pero totoo sir na sa'yo yung iba't ibang ID? Opo, kasi po alam ko po may kaso po talaga ako pero hindi po talaga kami doon. Nasampahan na ng patong-patong na reklamo ang suspect. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Sa kanyang ika-4 na SONA, binalikan ni PBBM ang mga banta sa kapayapaan at soberanya, kasabay ng panawagang palakasin pa ang depensa at pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Narito ang agenda report ni Francis Polve. Sa ika-4 na SONA ni PBBM kahapon, nabanggit niya ang mga bagong banta sa kapayapaan at soberanya ng bansa. Patuloy tayo sa pagpapatibay ng ating kapulisan at sandatahang lakas. Ang mga armamento, sasakyan, pandigma at sandata ng ating kapulisan at sandatahang lakas ay patuloy na dadagdagan. Angkop sa layuning modernisasyon at komprehensibong pagtanggol ng ating kapuluan. Nag-tone down naman ang Pangulo pagdating sa West Philippine Sea, di gaya sa kanyang ikatlong SONA. Sinabi rin ng Pangulo na maayos, patas at mahinahong nakikitungo ang Pilipinas sa iba't ibang mga bansa. Tumutupad rin anya tayo sa mga kasunduan, batas at panuntunan ng pandaigdigang komunidad. Pero nagtitimpi at nananatiling mapagpasensya lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Dagdag pa ng Commander-in-Chief, mas mataas na ang ating kumpiyansa dahil mas marami na tayong mga kasangga na magiging kabalikat natin sa oras ng matinding pangangailangan. Sa harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda, pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Sagot ng AFP, we are looking at the entire archipelago, from internal to external defense orientation. We are not only focusing on the West Philippine Sea, we are focusing also on our southern borders, on our eastern seaboard, and also on the northern islands, Batanes and Babuyan. We are doing this through the efforts of the armed forces, plus our capability enhancements under the modernization program, and of course with the assistance from our partners and allies. Wala namang banat si PBBM sa China at ang focus daw ay sa pag-host ng ASEAN sa 2026. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. Sa kabila naman ng statistics sa pagbaba ng krimen, gusto ni PBBM na ramdam ito ng publiko. At sa illegal drugs, ikinalungkot niya na marami pa ring pulis at government employee ang sangkot dito. Pagbibida niya in 3 years, halos napantayan na raw ang kabuoang huli noong Duterte administration. Pero nagbabalikan na raw ang mga pusher, kaya patuloy ang pagtugis at operasyon sa mga drug dealer, big time man o small time. Para sa agenda,
Francis Polbe, Bellionario News Channel. Bulacan Governor, hinamon ang gobyerno na ilabas ang bilyon-bilyong pisong flood control funds para sa probinsya. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane at mabagal din sa southbound lane. Ang Bulacan ang nangunguna sa laki ng pondo para sa flood control project sa ilalim ng national budget. Umaabot ito ng mahigit 3 bilyong piso para sa 2025. Pero bakit nga ba isa pa rin ito sa mga probinsyang parating binabaha ng malalim kapag may bagyo? Ayon sa mga residente, lumubha ang sitwasyon mula nang tanggalin ang mga pilapil sa paligid ng mga palaisdaan para sa development ng airport. Pero ito ay pinabulaanan naman ni Bulacan Governor Daniel Fernando. Anya, ang talagang problema ay ang hindi paglabas ng pondo para sa mga proyektong matagal na nilang inilatag sa gobyerno para sa mega dike at iba pa. Kaya, pagsusumamo ni Fernando sa pamahalaan, ilabas na ang pondong hindi pa raw nila nakikita. Sa wakas, lumalabas na rin ang araw. Kaya ang tubig dito sa Bulacan ay medyo bumababat, humuhupa na. Pero ganun din, ang sabi ng mga residente dito, kapag medyo umulan ng malakas ng sunod-sunod, itong palaisdaan sa aking kanan, naku, aapaw yan ng hanggang halos lagpas tao. Kaya inaanod parati ang kanilang kabuhayan dito. Mahigit bilyon ang nakaatang na pondo para sa flood control project dito sa Bulacan. Ano naman kaya ang masasabi ng gobernador tungkol sa kanilang problema at ngayon ay pagsusuri ng Pangulo mismo tungkol sa flood projects sa buong Pilipinas. Ang Bulacan ang isa sa pinakamalaking bahagi ng Luzon. Ano po ang nararamdaman ninyo, Gob, pagka nakikita ninyo na yung inyong pong mga constituents ay tuloy-tuloy pa rin ng inaanod yung ng pagbabaha? Siyempre, masakit para sa amin, malungkot. Siyempre, di ba, tigiluhan ng buhay, tigil yung pag-aaral. O tapos, yung mga gamit nila, nabasa na lahat. Ngayon, ito pong sinasabi na yung flood control project, medyo sisinsinin daw ni BBM yung kung saan ba napunta daw yung pondo na kay lalaki. Number 1 ang Bulacan. Pero may narinig po akong sinasabi ninyo tungkol po sa pondong yan. Ano po bang nangyayari dun sa pondong yon? Yung Central Luzon, 9 billion daw yung tagpas. Sa Bulacan po, magkano? 3 billion. Sabi ko, kailangan po namin yon. Sa ngayon ay pinangungunahan ni Fernando ang paghahabol ng tulong sa mga binaha. Ang mga bata doon, inanod lahat ang tsinelas, kaya nagdala rin tayo ng sapin sa paa para sa kanila. Dahil po dito sa parang lumalabas na gustong pag-aralan at imbestigahan pa ngayon ng Pangulo ng mga flood control project budget, lalo kayang matatagalan. Dahil sa mga
insertion, na nadiskubre, etc. Kalahati na po tayo ng magpo-fourth quarter na po tayo ng 2025. Yun nga naman nakakalungkot di ba? Ito talaga yung dapat i-focus ng lahat. Lahat ng sinabi ni BBM, maganda po talaga lahat. Kaya lang, ang problema rito, yung baha Lahat yan magaganap kung ang baha ay maayos, kung maayos yung baha natin. Kasi lahat yan magigiba. Pag ang tubig ay nandyan at mataas na mataas, masisira pananim, masisira ang mga palaisdaan, masisirahan ang buhay, walang makapagtatrabaho, walang makapag-aaral. Ang panawagan po ninyo kay Presidente o sa DPWH? Ang sa akin ay, siyempre, gawin na natin itong makatotohanan. Yung mga budget natin ay ilatag natin dito na maayos na, gawin na natin to kasi matagal na po itong problema, mahal na Pangulo. At inilatag naming mega dike, ito po yung isa sa makatutulong dito. Matapos bahain ang ilang bahagi ng bansa dahil sa habagat, binahari ng batikos ang aktres na si Jella Alonte. Viral siya ngayon dahil sa pagiging tikom sa usaping political dynasty na kinabibilangan mismo ng kanyang pamilya. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Umani ng batiko sa social media ang celebrity na si Jella Alonte matapos muling mag-viral ang isang video noong nakaraang taon patungkol sa saloobin niya sa mga political dynasty. What are your thoughts about political dynasties here in the Philippines? Paano ba yan? Nasa political dynasty yung pamilya ko. Ay, controversial. Anak si Jella ni Binyan City, Laguna Mayor Angelo Jel Alonte, ang kapatid ni former Deputy Speaker and Binyan Mayor Marlene Len Alonte Nagiyat, at ika-4 na anak ng unang Alonteng namuno sa Binyan noong 1987, ang kontrobersyal na si former Mayor Bayani Alonte. Sa isang post sa X, sinagot ni Jella ang muling lumutang na video. Aniya, there's a difference between pulling others down and calling them out. Dagdag pa niya, nobody's perfect at nagkamali raw siya sa kung paano niya sinagot ang tanong. Pero imbis na tanggapin ng netizens, muli na naman itong umani ng mga negatibong reaksyon. Karamihan ng mga komento patungkol sa tila di mareso-resolbang baha sa Binyan, sa kabila ng dekadekadang pamumuno ng mga Alonte. Pinuntahan ng Billionaire News Channel ang Barangay de la Paz noong nakaraang linggo sa gitna ng hagupit ng bagyong Krising at habagat. Ang barangay na ito ang pinakaapektado sa lungsod tuwing masama ang panahon. Ayon sa mga residente, umulan lang ng malakas, lumulubog na agad ang mga mababang parte ng kanilang lugar. Kaya ang isang kalye rito, kahit na malayo-layo pa sa Laguna de Bay, nagmumukhang daungan ng mga bangka na siyang nagsisilbing mode of transportation ng mga residente tuwing lumulubog sa baha ang kanilang barangay. Kapag ka po talaga tag-ulan, malimit po talagang bahain. Sa ika-4 na sona ni PBBM kahapon, pinasaringan niya ang mga umano'y nambubulsa ng pondo para sa flood control projects, matapos gumastos ng national government ng bilyong-bilyong piso sa iba't ibang parte ng bansa para sa mga proyektong ito. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Sa isang panayam sa Billionaire News Channel noong nakaraang linggo, sinabi ni Mayor Jel na matagal nang hirap ang lokal na gobyerno para solusyonan ang baha sa De La Paz at ibang parte ng Binyan. Base raw kasi sa kanilang assessment, kinakailangan ng multiple pumping stations sa paligid ng lawa para maging epektibo ang flood mitigation, lalo na't catch basin ang kanilang lugar. Ayon kay Mayor Jel, ang proyektong ito aabuti ng daan-daang milyong piso. Naniniwala po ako isang solusyon po dito ay talagang magkaroon tayo ng isang mga pumping stations po
para at least magkaroon ng parang reservoir para habang puno, pag pwede nating i-transfer po sa lawa. Yun po ang isang kailangan, although medyo malaking budget po ang halaga ang kailangan, kaya kikiusap po kami sa ating mga boss, kay Presidente, kung kaya po matulungan po ang mga tagalungsod ng Biñan. Ayon kay PBBM, marami sa mga umano'y flood control projects ang pumalpak. Kaya inatasan na raw niya ang Department of Public Works and Highways na magsagawa ng accounting at investigasyon sa mga proyektong ito. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Christmas treat for Lameleys dahil may comeback album si Grammy-winning artist Mariah Carey. I-release ang Here for It All sa September 26. Una nang inilabas ni Mariah ang first 2 tracks na Type Dangerous at Sugar Sweet. 2018 pa nang huling naglabas ng full-length album si Mariah titled Caution. Smooth and chill. Ganito ngayon kung ilarawan ni Daniel Padilla ang magandang takbo ng kanyang career. Following his recent action series Incognito, looking forward naman ang aktor na muling gumawa ng pelikula. Very soon. Kasi siyempre ito, may niluluto kami after Incognito. May niluluto ako, kami, hindi ko pwedeng sabihin ko sinong kasama ko. Niluluto, pero sa pelikula, magkakaroon na ako ng think very soon kung anong project nga ba ang pinakamaganda gawin for me. Siyempre ako rin, so miss na miss ko na gumawa ng pelikula. No? Sa press conference, ibinahagi rin ni Daniel kung ano ang inspirasyon niya. Marami akong pangarap po, marami akong pangarap na gusto kong matupad. Siyempre, unang-una sa pamilya ko, number 1 yan. Diba? Dahil hanggang ngayon, kaagapay ko ang pamilya. Diba? And again, my inspiration comes from my dreams. Marami ako, and I'm 30 years old, you know, I have to plan my life now. Kung saan ako pupunta ngayon, ano nga ba mga gusto ko. So, nagtatrabaho tayo ng maigi ngayon para din sa mga pangarap kami. 2021 nang huling napanood si Daniel sa big screen with Whether the Weather is Fine. Trailer para sa latest Avatar film inilabas na. Susunod yan sa Agenda. Inanunsyo na ang mga committee chairmanship sa Senado ngayong 20th Congress. Si Senator Alan Peter Cayetano ang may pinakamaraming pamumunuan with 4 committees, kasama rito ang Accounts at Justice and Human Rights. Ang kapatid niyang si Senator Pia Cayetano nakakuha ng 3 committee, kabilang ang Ways and Means. Bukod naman sa Cooperatives at Foreign Relations, kay Senador Amy Marcos na rin ang Labor and Employment. Tig-3 rin ang hahawakan ni Senators Robin Padilla at Bongo. Samantala, ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee ay napunta kay first-time Senator Rodante Marcoleta. Si Senator Francis Pangilinan naman sa Agriculture, Bam Aquino sa Basic Education, Camille Villar sa Environment at Sherwin Gatchalian sa Finance. Pinuri ni
ni Divine Diva Jaja Padilla ang SONA ni President Bongbong Marcos. On Instagram, the singer highlighted some points in the speech tulad ng strengthening ng PhilHealth at government focus on education. Pero ang favorite part niya raw ay ang pagbibigay din sa accountability, especially with the issue on flood control projects. Jaja adds, kabilang siya sa mga mag-aabang sa mga changes promised by PBBM. Jaja attended the SONA with her partner, Conrad Onglao, who was recently appointed as Commissioner of the Professional Regulation Commission. The wait is over, Avatar fans! Inalabas na ang unang pasilip sa third film sa beloved James Cameron franchise. The trailer for Avatar: Fire and Ash shows the world of Pandora literally heating up. That's as Jake Sully's family faces a fiery new threat called the Ash People. I-release ang pelikula sa December 19, 3 years after the premiere of Avatar: The Way of the Water. Nananatiling highest-grossing film of all time ang unang Avatar film na inalabas noong 2009. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Corina, Pinky, and Willard. Ang galing mo mag-photo bomber. Huh? Talagang Pinky's Got Talent. Pinky's Got Talent talaga. Alam mo, nakakatakbo ka kahit may heels. Oo, pero... Hindi ko kaya yun. Kaya mo yan. Hindi Ikaw ko ba? yan kaya. Lahat kaya mo. Depende. I have full trust and confidence in you. Depende sa pangangailangan. Pinky's Got Talent. Ano yan, walang pagod. Okay. Hi, Willard. Kamusta naman? Nice to be back. I miss you. Nice to be back. Oo, nice to be back. Oo, kumusta Namiss ko naman rin doon kayo. sa zoo? Quezon City Zoo. Oo nga eh. Okay ba? Marami ka nakitang uri ng hayop. Ano? Nag-ingat sa leptospirosis. Okay. Baka nakita, baka. Kaya nagbota rin. Tutik na ako magbota doon. Uy, pero marami naman talaga sa ating mga kongresista ang mararangal. Uy! Marami. Oo. I'm sure. Hindi lang lahat. Ayun. Kaya magdadahan-dahan ka, baka mapikpocket. Mapikpocket ka doon. Kaya talagang mag-zipper. Nakita mo ba yung mga sasakyan sa parking area? Oo nga eh. Habang naglalakad kami ni Gigi palabas, ayun, nadaan namin yung Magaganda. Sabi ko sa'yo, dyan mo makikita lahat eh. Gusto mo ano yung nasa pasaport. Constitution? A public official? Yung modest. Live modest. Shall live a modest life. And they should only have one wife. Hindi ba? Alam mo, nakakatakot ka katabi. Alam mo, Yan hindi, pag ako nagsalita, paninindigan ko yan. Talaga? Yes, oo. Sanay ako AM radio. Oo Ikaw rin naman. naman nag-AM radio ka rin, di ba? Oo. Hindi mo pwedeng ibalik yung sinabi mo na. Wala na. Pagka nasabi mo na yon, panindigan mo na yon. Yes. So, one wife. Correct. One wife, yeah. You're so, di ba? Una sa batas, kailangan yun. Kung hindi adultery. But especially if you are an elected official, there are different standards of morality. Oh. Di ba? Oh, safe. Ha? Safe. Yes, right. I won't get you into trouble. Don't worry. Tama naman. Be happy dahil nandito na si Willa. Well, so after the President's SONA, syempre patuloy ang pag-abang natin sa mga kaganapan, mga susunod na kaganapan. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako naman po si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.